sa isang katotohanan, dapat po nating maliwanagan at paniwalaan at panindigan. So, sa ito, nandito po tayo sa chapter 2 noong nakaraan po. Kaya nga, sabi ko roon sa ating pong video doon sa YouTube, no? Ang sabi doon ay ating likas na kalagayan. Yun yung title. Likas na kalagayan. Ano likas na kalagayan? Ng sino mong tao wala sa Panginoong Diyos? Very simple. Patay ka na. You are dead. Sabi doon. Kahit pasahin natin sa English yan, sa chapter 2. And you who had a quickened, who were dead in trespasses in sin. Ako, nakalulungkot pala mga kapatid, ano? Dahil doon sa nangyari kay Adan, ayun yung kamatayan na yun ay hindi pa po pala yun nare-resolve ba. No, buti na lang po dumating ang Panginoon Kristo at yung kamatayan yan ay nagkaroon po ng pangalawang pagkakataon. Kaya nga sabi rito, nung una'y patay kayo dahil sa inyong pagsuway at kasalanan. Yung pala, no? Habang sumusuway, habang nakakasala, tayo po ay patay. At ang ibig sabihin ng salitang death ay hiwalay. Nahihiwalay ka sa Diyos na may likha sa iyo. Amen. Pero doon diniinan din natin mga kapatid na hindi tayo nawawalan ng pag-asa kasi ang hininga, habang humihinga tayo, yung ating breathing in and out, kaya mga kapatid, ay nagpapahiwatig na yung buhay nasa sayo pa rin physical. Amen. Ang nakalulungkot lang, pagdating ng takdang panahon, hanggang 120 years old ang binigay ng Panginoon, ay ito ay babawin sa iyo ng Panginoon Diyos. Ngunit may isang pangako na sa pamamagitan ng isang paghahandog, ang hininga niyan ay mapapasayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Yun po yung ating discuss. At sa ating pagpapatuloy mga kapatid, meron tayong didiinan dito mga katotohanan na binabaliwala po ng modern Christian religion. Hindi religion, Christian religion po ang tinutukoy ko. At ito yung patungkol sa bansang Israel. Saglit tayo manalangin, dakilang Diyos. Maraming salamat sa pagkakataong ito, Panginoon. Pagkat noon sa aming pagbasa ng Genesis 28, doon ka una nagpakita sa isang ordinaryong tao na si Jacob at pinakilala mo ang kaugnayan ng langit at ng lupa. Ang sabi doon sa panaginip, manhik manawag ang mga anghel. Purihin ka at salamat, Panginoon, pagkat binigyan mo ng pag-asa sa pamamagitan ni Jacob ang future na darating ang panahon, mapabalik po sa dating kalagayan ang senaryo niyo. Sa amin pong pag-aaral ngayon, patuloy ko pong dalangin ang una, paglilinis ang aming puso at isipan. Hayaan mong maalis po ang lahat ng alalahanin, problema, at mga isipin upang ito ay maging malinis at handang tumanggap ng Espiritu ng kaalaman at pagkaunawa. Guide mo kami, Lord. Malain mo rin ang lugar na ito, Panginoon, ang oras na lilipas. Salamat po sa pagkakataong muli tanggapin ang biyaya ng iyong mga salita. In Jesus' name, Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Sabi rito sa verse 2, sinunod ninyo. Ito kasi medyo malalim. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito. Ito pa isang katotohanan. Sabagay, hindi ito basta tatanggapin ng sanlibutan. No? Kasi pag sinabi sanlibutan, yung takbo, eh masama pala. No? Ang tinutuloy rito, kasamaan. At ang presidente nito, yung prinsipe ng kasamaan, sana nga, nung pinanganak tayo, pinaliwanag na yung magulang natin. Hindi kasi, maganda sana yung sinasabi ng magulang natin, pinanganak tayo, anong sabi natin? Blessing. Wow, pinanganak yung blessing. Siyempre nga naman, ang buhay ng tao, o isang sanggol na may buhay, blessing po yan. Maraming natutuwa, amen. Kaya lang, habang lumalaki ka, hindi ka na nakakatuwa. Nakakatawa ka na. Kasi, lumalabas yung tunay na, pagka na lang sa'yo, yung tunay na ugali mo. Oo nga, nakakapagtaka nga po yan mga kapatid.
Wala naman kasing sanggol na sa bahay. Amen? Lahat naman na sanggol sa cute. Good, cute. Mabait. Tawa lang ng tawa. Pero magtataka nga habang nagkakaisip na, paano yung sa atin, nananampal na ako. Sabihin mo pa, ang cute pa naman. Bata pa. Nananampal na. Isang taon na rin. Kaisang taon na mo. Samantala nung maliit pa, nakakatuwa. Hindi nananampal. Siguro yung kung nagsasalita na, nagmumura na, hindi maganda yung nagiging epekto. At hindi naman sinasabi na nagiging purong masama, kundi nakikita natin na yung kabutihan na haluan na ng kasamaan. Yan mga. So, bakit ganun, di ba? Kung tutusin, wala namang talagang itinuturo ang magulang na masama sa anak, pero lumalabas yun. Kasi sa daigdig nito, hindi lang magulang ang nakakasalamuhan ng bata. Nandoon yung kapaligiran. At in short, gamitin yung salita, sanlibutan. Yun yung worldly. Hindi nga tinuruan ng magulang na masama ay yung mga kaibigan, yung mga kalaro, yung napapanood, lalo ngayon sa social media. Sabi ko nga dito ka iba na ngayon ang social media. Lahat ngayon ng mga babae at lalaki, paunti na ng paunti ang suot. Paubo na ng paubo. Sa isang banda, parang maganda rin. Baka gusto bumalik ng panahon ni Adan. Yung panahon ni Adan kasi walang damit eh. Kaya lang, yung panahon ni Adan, walang lust po dun eh. Walang L-U-S-T. Walang masamang pag-iisip. Amen. Di katulad ngayon. Ito na nga, sabi nga rito mga kapatid. Ito, mahirap ang tagapin, pero nang sabi, ulitin sa verse 2, sinusunod ninyo ang masamang takbuhan pa sa English, wherein in time past ye walk according to the course of this word. Sa Tagalog, hindi yun ang Tagalog dito, ng mga kapatid. Ito ay interpretation ng pagkakatranslate. Ang sabi mga kapatid sa translation, sinunod ninyo ang masamang takbo, course ng daigdig na ito. At ang nagpapasimula daw po niya ay hindi po ang Diyos mga kapatid, prinsipe ng kasamaan, o sabi rito, the prince of the power of the air. Tama, ayun, sa malalim ng English. The prince of the power of the air. Yun nga, translation. Prinsipe ng bukuling, prinsipe ng kasamaan, ang spiritong naghahari sa mga taong suwa. Naintindihan ninyo ang kalagayan natin. Yun lang muna ang gusto kong paano. Okay? Yun ang kalagayan natin. So, pagkapanganak pa lang natin talaga. Kasi, kaya natin sinasabi gano'n. Kasi sa panahon pa ni Adan, gano'n na po. Ay, ito tumakbo. Si Adan ang kauna-una ang tao. Doon lahat na sumunod doon. Kita-kita naman natin. Kaya nga, pag nagbasa ka ng Biblia, sabi ko sa Genesis chapter 6, wala na daw iniisip na mabuti ang tao. Di ba? Kaya nga ginunaw yun. Kung magitan ng tao. Pero yung word na ginamit, wala nang iniisip na mabuti ang tao. Kaya nga sabi ng Panginoon Diyos doon, parang nagsisisi siya, amen, na nakipanalika yung tao, gunawi na lang. Pero palaging may natitira. Merong pamilya na natitira. At ito nga yung pamilya ni Noah. At doon nga nagsimula. Mabigat naman doon sa tatlong anak ni Noah, doon na naman nagsimula naman ang pagsulpot ng mabuti, masama. Diba? Kung sila ang natira, bakit mayroon naman? Wala tayong magagawa. At kung alam na natin ang story, doon nagkaroon na naman ng problema. Paulit-ulit ang mga Panginoon. Hanggang sa pumili na naman ang Panginoon ng isang pamilya ni Abraham. Amen. At doon natin nakita na gaano kaseryoso ang Panginoon. Okay, natuto na doon sa pangyayari kay Noah. This time mga kapatid, iba na ang magiging panuntunan sa pamamagitan na ito ng pananampalataya. Amen? Kasi nung time ni Noah, ang nakikita nila talaga doon yung gawa. Amen? Yung gawa talaga mga kapatid. But this time nakita natin na kahit anong gawa, may gawang mabuti talaga na haluan ng gawang masama. Yun ang hindi maganda.
Kailangan mo wala yung gawang masama. At mangyayari lamang yan kung magitan ng pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Diinan yung isang word, yung kasiguruhan. No? Kasiguruhan, the assurance na yung nangyayari ngayon ay may patutunguhan, may resulta. Amen? Kasi kung titingnan natin sa wording ng Genesis chapter 6, kung wala nang iniisip na mabuti ang tao, ano pang kasiguruhan ng ano natin? Wala na po eh. Puro na lang pala kasamaan eh. Binigyan tayo ng pananampalataya, binigyan tayo ng assurance na hindi palaging gano'n. At ito yung ginamit sa makita ni Abraham. Ngayon, nung napili niya ng isang pamilya, so what happens next? Kumilos ang Panginoon doon sa pamilyang yun. Amen? Na ang tungtunin ay magsimula kay Abraham hanggang sa kumalat sa marami pang nasyon. Kasi ang pangalan doon ay Abram lang eh. Abram. Ginawang Abraham. So, tingnan niyo yung mga wording sa yon. Yung Abram kasi, ibig sabihin, father lang. Ha? Nung dinagdagan ng H, nakikita niyo yung letter H na yun. Yun ay letra ng pangalan ng Diyos kung tutusin. Abraham, ibig sabihin, hindi lang kay Abraham, tutungo pa ito sa lahat ng nilalang ng Panginoon. Ngayon, binigyan ko yun ng background kasi sinabi rito mga kapatid, nung una, patay na kayo. Sino yun? Okay. Kasi yung lahi ni Abraham ay pinalitan ng pangalan. Kung magitan ni Jacob, yun yung binasa ni Pastor Ede. Ginawa siyang Israel. Nakipagbuno sa Diyos, diba? Nagtagumpay ka. Eh, ang sanlibutan, yung pamilyang bukod kay Abraham, tinatawag natin mga Gentiles, ng mga Hindu, naniniwala din sila sa Diyos. Kaya ang Diyos nila, hindi yung Diyos ni Abraham. Ngayon ba mga kapatid? Kaya, wala naman po tayong choice. Hintil po tayo eh. Nung hintil tayo, hindi kasi tayo Israelita. Amen ba mga kapatid? Hintil tayo. Ayon sa mga pag-aaral, tayo po ay nasa lahi sino yung anak ni Noah at na yun, diba? Japet. Island people. Mga tao sa isla. Kaya itong ating ay isla. Isla po tayo, diba? 7,000, ano ba? 7,107 pag nadagdagan depende po sa 7,100 islands na yun, parang 900 na yung ata. Nadagdagan na naman. Siguro sa katatamunan ng lupa, yan, nadagdagan. Okay. So, tanggap naman natin, hindi tayo mga kapatid, eh, wala naman tayong choice. No? Kasi yung istorya, hindi tayo Israelita, so tayo ay mga hindi. Dalawa lang po yan mga kapatid. At ang sabi rito mga kapatid, ang natutunan natin, ang buhay natin, mula pang Christianity po ito sa Pilipinas, ay talagang buhay yan. Amen? Ang Pilipinas, hindi pa man ito nabibigyan ng pangalan, may nakatira na po dito. Meron na po mga nakatira dito. May Chinese, may galing mga taga-Indonesia, lahat po yan. May tao na po dito, pero wala pa siyang sarili mo. At naniniwala tayo na sila po ay mga hintig nga dahil hindi naman mga Israelita yan. So, makikita natin, ang tawag natin sa mga Diyos ng Pilipinas, anong pangalan? Naalala niyo yung tawag sa Diyos sa mga Pilipino ng araw? Kasi wala pa naman Christianity rito, yung mga Anito. Ha? Bukod sa yun yung Anito Lads. Diba? Bayan ng hotel. Anito ang tawag po sa mga Diyos-Diyos. Meron na po Diyos-Diyos sa araw na hindi pa nadidiscover ito sa pamagitan ni Magella ng araw. Meron na po. So, maliwanag po yan. Now, ang isang hintil, sabi rito mga kapatid, paano mo malalaman na ikaw ay isang hintil at nananalaytay sa iyong pagkahintil? Sa verse 3, dati-dati, kabilang sa mga ito, tayo, sabi rito, tayo'y kabilang sa mga ito, ano raw ang hintil? Namumuhay ayon sa pita ng laman.
at sinusunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Yan sabi. Kaya sa ating likas na kalagayan, ito yung title natin, no? Sa ating likas na kalagayan, sa English, by nature, tayo, word by nature, the children of wrath. Ay, grabe naman. Kabilang tayo sa taong, ano nakasulat dyan sa inyo? Kabilang tayo sa taong, Sister Mystic, ano pagkaka-English dyan? English ba yan? Verse 3. Verse 3 po, among which also we all had our conversation in time past, Oh, in the lust of our flesh, last. Oh. feeling the desires of the flesh, of the mind, and were by nature the children of God, even as others. Ano raw tayo? Children of wrath. Kinapupuutan tayo ng Panginoon Diyos. Saklap, di ba? Meron tayo kamalimanay. Bakit tayo magagawa? Hinting. Yung pala ang ating dating kalagayan po, likas na kalagayan. Kaya kung po itinidinan, baka mamaya, pag ano natin ay, sige, mamaya na nagpapaliwan. Subalit, verse 4, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig na iniukol niya sa atin. Okay. Ito po yung, so hindi natin i-discuss. Amen? Ito yung lalaktawan natin. Sabi rito, Ha? verse 11. Yeah? Lalaktawan natin yon kasi yun yung kasagutan ng Diyos. Dito muna tayo sa pagiging hintil. Verse 11. Kaya alalahanin ninyo, so makikita ninyo yung arrangement, ang karugtong nung chapter 3 ay nasa verse 11. Ay, verse 3 ay nasa verse 11. Paliwanag patungkol sa verse 3. Ano raw yun? Kaya alalahanin ninyo ang inyong dating kalagayan. Ano raw? Kayo ipinanganak na mga hindi. Okay. Kaya naintindihan niyo po yun? Pinanganak tayong hindi. Ano mo? Maliwanag naman po yan. Tinatawag na dituli ng mga Hudyo. Ang may tawag po ng dituli ay hindi po yung general term. Ang may tawag po yan ay Hudyo kasi ang mga Hudyo tinuli po bilang tanda ng tipan. Amen. So silang tawag lang sa sarili nila ay mga tuli, which generally means sila po ay nakipagtipan. Yan, ha? Eh, ang mga hindi. So ang tawag sa atin ay dituli. Alalahanin ninyo na noong panahong yun, ano raw ang kalagayan natin? Hiwalay kayo kay Kristo. Yan, marka ninyo. 1. Number 2, hindi kabilang sa bayang Israel. 2, ay syempre naman. At 3, di saklaw na mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo walang pag-asa at walang Diyos. Ilan yun? 1, hiwalay kayo kay Kristo. 2, hindi kabilang sa bayang Israel. 3, di saklaw ng tipang nasasalig sa pangako ng Diyos. 4, nabubuhay na walang pag-asa. And 5, walang Diyos. Amen. Ngayon, sana magagalit yung iba sa akin. Kung isa dito, yung tinatawag natin, hindi kasaklaw ng tipan. Tawag natin sa modern, ay lumang tipan. Kasi yung Old Testament na ito, ay para sa Hudyo lang po ito. Amen? Directly para ito sa Hudyo. Yung Old Testament po, tinatawag natin Old Covenant. Ang nag-usap po doon, ang Panginoong Diyos, na nakikilala nila sa pangalan Yahweh, o tinranslate ng ibang Jehovah, depende na sa translation mga kapatid. Ang kausap po ng Diyos doon ay ang mga Israelita. Amen. Kung di ka Israelita, hindi ka sabog ng batas. Naintindihan po ninyo mga kapatid? Kung dililiwanag ko po ito. Nagtataka ba tayo may lumang batas? Sa batas, wala na si Apo.
Imagine ninyo mga kapatid, ang batas ba ng bansang Pilipinas ay pareho sa bansang Amerika? Hindi. Magkaiba po. Sa kalooban ng Amerika ang Pilipino? Hindi po. Kasi magkaiba po yan. Amen? Naintindihan ninyo? Ang bawat bansa ay may sarili-sariling batas na umiiral dyan. Hindi ka pwedeng ang ano doon. So anong ginagawa? Kapag may kasalanan ang isang tao doon sa bansang iyon, anong gagawin? Pwede pa nilang hatulan? Hindi po. Ang ginagawa, anong ginagawa? Sister Mistake? Puputak pa naman ng Amerika. Anong ginagawa? Bawa may nagkasala. Lilitisin. Ha? Lilitisin. Hindi, bawal po. Maglilitis doon sa kanila. Yan, Ay, pagde-deport. paggaling sa Dadali ka iba. doon sa bansa mo. Ide-deport ako. Kung saan doon sakop ka ng batas na yun. Tapos, magpapay na sila. Amen. Ngayon, dahil sa ganyang sitwasyon, naisip ng sanlibutan ito magtatag ng International Criminal Court, yung ICC. Yun, nang naisip Duterte ngayon ang nagturo sa roon. Kung miyembro ka ng ICC, yung batas ng international pwedeng ipataw sa iyo. Ano naintindihan kung ano nangyari sa presidente? At sabi niya, ang problema naman, umalis na po tayo sa ICC. Ang Pilipinas po ay umalis na riyan. Di ba hinuli po si Duterte? Oh. Amen. Kaya ang question ng bakit siya tinatrial doon, kasi kung totoo, walang jurisdiction talaga yun. Dapat pauwiin si, ano rito, dito siya, i-try. Naintindihan nyo? So, pag balubaluktot ng mga patakaran, tao po may gawa. Amen. Ganon din dito sa atin. Hindi po tayo sakop ng lumang tipan. Naintindihan nyo? Hindi po talaga tayo sakop. Maski ako, tinignan ko hindi talaga tayo sakop. Kasi hindi naman tayo Israelita. Naintindihan nyo? Ang tanong ko sa atin, bakit tayo gumagamit ng lumang tipan? Hindi pala tayo sakop eh. Kaya yung iba, sa mali rin, siguro pagkaintindi, hindi po sila gumagamit ng Bible. Ginagamit lang nila yung New Testament. May punto po sila. Kasi hindi naman talaga tayo sakop ng lumang tipan. Sa literal po yung ibig sabihin. Kaya dito sabi rito, hindi naman kasi kayo tuli. Yung tuli kasi ay simbolo ng tipan. Diba? Kaya sila nagpatuli, simbolo yun ng tipan. Ngayon, kahit na hindi nagpapatuloy na rin. So hindi patungkol sa tipan nyo, patungkol naman sa well-being naman nyo. Ngayon, kung ganoon, bakit maraming Kristiyano, ayan bakit maraming Kristiyano ang gumagamit ng, so mag-ingat kayo po mga kapatid, ang gumagamit ng mga verses sa Old Testament. In fact, ang karamihan ng kulto, ang kanilang ay sa Old Testament. Doon ako nagtataka, ba't kayo gumagamit dyan? Hindi naman para sa inyo. Although ang Old Testament ay may mga prophecy patungkol sa future. Patungkol sa ating mga intindi, meron po yan. Pero yung direct na hindi po talaga tayo dito sa buo. Aileen, Kaya nakasulat yan. huwag kayong magtakbuhan dyan. Bakit? Ano ang mga una, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi talaga. Ang nag-aantay lang po, ano ba yung verse, Verse 12. Yun yung verse 12. Without Christ. Oh. Without Christ. Ano ba ang... Dali. Yan nga ito. Paliwanag ko sa iyo. Yan.
Di po ba si Jacob ito? Pinalitan yung pangalan niya, Ishra and El. Dalawa yan. Ishra means nakipag-takisan ka. You wrestle with God, yung ibig sabihin. At nagtagumpay siya. Yun po ang ibig sabihin niya. Na, ang bansang Israel, alam natin yan, na isang bayang pinagpala. Yan. Sa kanila binigay, nababasa ninyo, sa kanila binigay ang kautusan, sa kanila binigay ang pangako. Di ba, nababasa ninyo sa aklat ng Hebreo? Kasi yung Hebreo ay nagsasabi na ito ay patungkol lang sa Israel. Hebreo nga, tawag sa kanila ay Hebreo. Pwede silang tawagin Israelita, pwede silang tawagin Hebrew, no? Tatlo pa yan, yung ano, tsaka natin i-discuss yun. Ano nang pagkakaiba ng tatlo yun? Na hindi pinapaliwanag sa pulpito. Okay? Dito pinapaliwanag natin mga kapatid, ang bansang Israel ang siyang pinili ng God's chosen people talaga to. Ito. Itong mga ito ay God's chosen people. Yan. Pinili ito ng Panginoong Diyos dahil meron siyang gustong gawin. Sa madaling salita, meron siyang gustong gawin. No? At ang gusto niyo gawin, sa atin, kaya lang natin alam ngayon kasi nangyari na. Pero noon, wala nakakala na kung gusto pa lang gawin ng Panginoon Diyos, ibalik sa dating kalagayan si Adan at Eva. Anong kalagayan nila? Nakatira sila sa paraiso. Kasi sila po ay hiningahan ng Diyos. At ang hiningang niya, hanggang sa atin, ang hinabang tayo, hanggang humihinga tayo. No? Kahit pa sa mga ginagawa, nagpapaalala na ang may bigay sa inyo ay isang Diyos. Diyos ng buhay. Kaya tinatawag na Diyos ng buhay. Diyos ng buhay ang ibig sabihin. Ito sila mga kapatid. Amen? Kung hindi ka Israelita, tawag sa iyo ay Gentile. Hintil. Labas ka dun eh. So, bawat isa sa atin ay hintil. Yan. Amen? Itong mga ito, mga kapatid, binasa yung ni Pastor Eteng. Anong sabi kanina, Teng? Di ba na naginip siya? Bumukas. Oh. Mayroong hagdan. Ano na sa langit at lupa. Pabalik-balik yung angels. Nakita niyo mga kapatid. Kailangan pa yung mga angels. Hindi po yung mga pakpak lang nakikita. Hindi po gano'n. Tsaka na lang pag ano. Amen. Anong pangako ng sa binasa ni Pastor Eteng? Anong sabi? Pagpapalain kita. Di ba? Panaginip yun eh. No. Saan ba nakasulat yun? Sa Genesis. Atin ba ito? Hindi po. Bakit yung pinababasa, Pastor? Para makita ninyo kung saan ang pinagpulan. Sabi rito mga kapatid. Ako si Yahweh, verse 13 ng 28, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac, hindi ito Diyos ni Pastor Ronnie, amen? Hindi pa ako buhay rito, mga kapatid. Ang lupang ito na iyong hinigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi, verse 40. Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang alin? Ang apat na sulok ng daigdig. Pupunuin niya sa pamamagitan mo at ng iyong lahi. Pamamagitan mo at ng iyong lahi, ang sabi rin na pagpapalain ng alin? Ang lahat ng bansa. Tama, Teng? Ito pala, hindi nilagay mo. Sa pamamagitan nila, pagpapalai ang lahat sa atin. So doon lang mga kapatid pinapakita ang scope ng blessing ng Panginoon. Nagsisimula rito, papunta sa lahat sa atin. Ibig sabihin, kahit pala mga hintil ay merong plano ang Panginoon Diyos. Pero